Awit ika-78 kabanata. Awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga, na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob na palagak. Mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Tulad ng Ephraimita, mga pana ang sandata. Sa panahon ng labanay nagsitakas pa rin sila. Ang tipan sa Panginooy hindi nila sinusunod, hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Mandi nilimot na nila ang lahat ng kabutihan, yaong mga gawa ng Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksihan, ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Hinawi niya yaong dagat, doon sila pinaraan. Ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw, sa paglakad yaong gabay nila'y ulap. At kung gabi, yaong tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang. Sa batuhay umaagos na buhat sa kalaliman. Mula roon sa batuhan, ang bukal ay umaagos. Yaong agos kung pagmasdan katulad ay isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Tinitikis nila ang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, "Sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo?" Nang hampasin yaong bato, uot tubig ay bumukal. Dumaloy ang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at karneng kailangan? Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init. Sa hinirang niyang bansay nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay hindi na maniwala. Gayon paman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas niya ay dumating ang hanging timog. Ang pagkain nilang karne, masaganang dumarating. Makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot niyong tolday doon nila tinatanggap. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinahangad.
Ngunit habang kinakain ang biyayang idinulot at hindi pa tumitigil pagkat di pa nabubusog, ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kagalitan at ito ay ibinuhos sa kanilang kabataan. Lahat sila ay nilipol sa galit na kanyang taglay. Sa ganitong gawa ng Diyos sunod-sunod na himala, ganti nila ay paglabag, hindi pa rin naniwala. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na. Biglang-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya'y siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayon paman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Nagunita pa ni Yahweh, sila'y mga tao lamang. Hanging di na nagbabalik matapos na makaraan. Madalas na nag-aalsa noong sila'y nasa ilang, ang ganitong gawa nila'y labis niyang dinaramdam. Lagi siyang sinusubok, hindi sila tumitigil. Ginagamit nilang lagi itong banal na Israel. Ang kapangyarihan niya'y ayaw nilang gunitain, gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto, sa lupain nitong Zoan. Yaong mga ilog dooy naging dugong umaagos, kaya walang makainom sa batis at mga ilog. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating. Nataranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Dinatnan ng maninira iyaong tanim na halaman. Mga tanim ay kinain ng balang na di mabilang. Pati tanim na ubasay winasak ng ulang yelo. Anupat sa kalamigay namatay ang sikomoro. Nang ulanin na ng yelo, mga baka ay namatay. Sa talim ng mga kidlat namatay ang mga kawan. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos. Kaya sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ang gumanap ng parusang sunod-sunod. Ang matinding galit ng Diyos hindi niya pinigilan. Yaong naging wakas nila'y humantong sa kamatayan. Dahilan sa isang salot, buhay nila ay pumanaw. Yaong lahat na panganay sa Ehipto ay pinatay. Ang panganay na lalaki sa Ehiptong lahi ni Cam. Tinipon ang kanyang hirang na animoy mga tupa. Inakay sa lupaing ilang sa kanyang pangunguna. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot. Samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal, sa bundok na mismong siya ang kumuha sa kaaway. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan. Pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan. Sa kanilang mga tolda ang Israel ay nanahan. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod. Nagtaksil na wari, panang lumipad ng walang taros. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit, nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa silo, yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Sa gisag ng kanyang lakas ang kaba ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat ibinigay sa kaaway,
kaya naman ng marami sa kanila ay namatay. Ang kanilang baguntaw sa labanan ay nasawi. Dalaga mang magaganda ay wala nang maglunggati. Pati mga saserdote sa patalim ay napuksa. Ang kanilang mga baloy ni ayaw nang magluksa. Parang tulog na gumising si Yahweh ay nagbangon. Ang katawan ay masiglang tumayo ang Panginoon. Parang taong nagpainit sa alak na iniinom. Pinaurong ang kaaway lahat niyang katunggali. Napahiya silang lahat pawang galit na umuwi. Maging ang lahi ni Jose sadya niyang itinakwil at di niya pinagbigyan pati lahi ni Ephraim. Sa halip, pinili niya ay ang sambahayan ni Judah at ang bundok naman ng Sion ang tirahang minahal niya. Doon niya itinayo yaong banal na santuaryo, katulad ng nasa langit na tahanan niyang dako. Lubos niyang pinatatag na tulad ng mundong ito. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pa hinugot. Isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop. Nang maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos. Matuwid na namahala, na malakad na mahusay. Lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay.